Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan nitong si Vergil Ortiz kontra Frederick Lozon. Na kung saan po, ang fight schedule nito ay sa Enero 6 taong kasalukuyan. Doon giganapin ang bakbakan sa Virgin Hotel, Las Vegas, bansang Amerika. Maghayag po tayo na sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung may panaba ba itong si Frederick Lozon dito kay Vergil Ortiz. Alam naman natin kung sino at ano itong si Vergil Ortiz. Ito po ay isang knockout artist. Kaya naman mga kaibigan, mas mabuti siguro na atin mo nang alamin ang konti mga background o record ng magkabilang panig. At unahin natin sa panig nitong si Frederick Lozon. Ang boxingerong ito ay may impresibong kartada po. 30 wins with 22 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pang natalang tabla. Sa kanyang 3 talo, puro knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad ito na 34 anyos at ang height nito ay 5 foot and 9 inches. Reach 70 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 73%. Huli pong laban nito noong Abril 29 taong kasalukuy, noong 2023, noong Abril. Si Steven Villalobos ang kanyang nakalaban, na kung saan ay panalo ni Frederick Lozon ang laban kontra Villalobos by unanimous decision. Pagdating sa karanasan o eksperyensya naman ng boxingerong ito, ang pinakamatinding nakalaban nito sa kanyang record po ay itong si Juan Ruiz Charles Hately, na kung saan po itong si Charlie Hately sa ranking po dito sa welterweight division, rank number 14. So, yan po ang mga matitinding nakalaban nitong si Frederick Lozon, na kung saan po sa dalawa ang nabanggit ko, puro knockout ang kanyang sinapit po mga kaibigan nitong si Frederick Lozon. Pagdating naman sa skills ng boxingerong ito, boxer-puncher po ito mga kaibigan. Ibig sabihin, pag tinawag natin boxer-puncher, taglay ang mga galawan na kagaya ng mga sumusunod: pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability. Pagdating po sa depensa nitong si Frederick Lozon, naka-high guard lang mga kaibigan, kinukubiran ang kanyang panga. Yan po ang kanyang Pero malimit talaga na lumalaban ito sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style, which is yung kanyang pagbabakpedal po mga kaibigan. Pero tandaan natin, 73% ang kanyang knockout ratio. Mataas din po ang kanyang knockout ratio at talagang mahilig din ito sa close range o tututo na bakbakan. Sa panig naman ni Vergil Ortiz Jr., ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po. 19 wins. Puro knockout ang sinapit ng kanyang mga nakatunggali. Undefeated, may edad lamang na 25 anyos at ang height nito ay 5 foot and 10 inches. Reach 70 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 100%. Huling lumaban po ito Agosto 6, 2022 pa. Michael Mackinson ang kanyang nakalaban, na kung saan ay panalo ni Ortiz ang bakbakan by 9th round technical knockout. Experience o karanasan nitong si Vergil Ortiz, mga kaibigan, pangalanan na natin ang uri ng kanyang mga kinalaban na masasabi nating di kalibreng boksingero. Kagaya nitong si Antonio Orozco, Brad Salomon, na kung saan po mga kaibigan nangyari mga labanan na yan noong 2019. 2020, nakasagupan naman ni Vergil Ortiz itong si Samuel Vargas. 2021, Maurice Hooker, na kung saan itong si Maurice Hooker minsan naging world champion sa super lightweight o junior welterweight division. Noong 2021 pa rin, nakalaban naman ni Vergil Ortiz ang dating world title challenger na si Egidijos Gaballuskas. Take note, itong si Egidijos Gaballuskas ay napalaban kay Terence Bud Crawford. Bagamat natalo si Gaballuskas, pero si Gaballuskas lang naman ang kanunang nagpabagsak kay Crawford po mga kaibigan. At yun nga, sa pinakaluing laban ni Ortiz noong 2022, yun nga, nakalaban nito si Michael Mackinson. Pagdating naman sa skills nitong si Vergil Ortiz Jr., boxer-puncher din po mga kaibigan. Pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability, may defensive style, may footwork na kung saan po kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. At idagdag pa natin mga kaibigan, timing, power at accuracy. At higit sa lahat yung tibay din po nitong si Vergil Ortiz, dahil bagamat
may magandang depensa din ito, yung head movement, mga ganon. At nakataas lagi ang kanyang guard. Pero tinatamaan pa rin ito mga kaibigan. Yun nga, matibay din po talaga ang batang ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa comparison naman natin, pagdating sa edad, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Height and disadvantage, 1 inch lang ang diferensya, mas matangkad si Ortiz. Pagdating sa reach naman, magkasing haba lamang. Ngunit dito po sa kanilang activity, 16 months na hindi napapalaban itong si Vergel Ortiz, na kung saan po mga kaibigan, masasabi kong isa ito sa magiging disadvantage ng batang Ortiz Jr. Dahil nga, mga kaibigan, pagka ang isang atleta matagal po na hindi napapalaban, delikadong pasukin ito sa ring rust. Once na napasok ito ng ring rust, apektado ang power galawan, maging ang stamina nitong si Vergel Ortiz. Sana nasa 100% ang kanyang body conditioning at nang sa ganun maprotektahan ang kanyang pagka-undefeated at maipakita naman niya ang magandang galawan or performance dito sa kanyang laban kontra Frederick Lawson. Pagdating sa karanasan, di hamak na mas nakakalamang po talaga itong si Vergel Ortiz. Sa mga katuwid, mga kaibigan, liyamado dito, walang duda si Vergel Ortiz sa karanasan, power, at maging sa skills din po mga kaibigan. May kalamangan talaga si Vergel Ortiz. Kaya naman, sa ating prediksyon, Vergel Ortiz by knockout or technical knockout. Pero dahil sa matagal-tagal na panahon na hindi napapalaban ang batang ito, masasabi ko mga kaibigan na posible din na sa kanunong pagkakataon, pwedeng magawa niyang may panalong laban by split or unanimous decision. May posibilidad na yan dahil nga inactive siya mga kaibigan. Di nagpapagpag lang ito ng kalawang. Sa panig naman ng kanyang makalaban na si Frederick Lawson, pinakatsansa lamang ni Frederick Lawson ay ang maka-upset kay Vergel Ortiz. Oo, may posibilidad ba? Maaari po dahil yun nga, si Vergel Ortiz ay matagal pong natingga, hindi napapalaban. Yun ang pwedeng kalamangan nitong si Frederick Lawson, ang inactivity ni Vergel Ortiz. Pero ganun pa man mga kaibigan, sa mata ng maraming fans, yamadot po talaga itong si Vergel Ortiz. Kaya ang pinaka tawag doon kung sakaling manalo itong si Frederick Lawson ay upset. So ang pinaka-chance lamang niya upset dito sa bakbakan by knockoutan din o puntusan po mga kaibigan, dahil mataas din ang knockout ratio ni Frederick Lawson na kung saan umabot po ng 73.33% ang kanyang knockout ratio mga kaibigan. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado itong si Frederick Lawson ay walang kakayahan na makapang-upset dito kay Vergel Ortiz mga kaibigan. Lalo na itong si Vergel Ortiz ay matagal-tagal po na hindi napapalaban. Abangan natin dahil magandang laban din po ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.